And we are back on the pod. Welcome back, guys. And as you see, we have a special set today and a special guest. Okay, so before I let you know where we are, let me introduce a friend of mine. He's Mr. All Around. MC, athlete, works in the corporate world, works with the ladies. Di pala tayo. Okay, okay. Lover boy, brother. Yes. Lover boy. Mr. HR. Mr. Not HR. Miss Romantic. Okay, okay. Pareho tayo. Ah. No? We speak the same language. Of course. That's why I'm a guest. Pakilala ko na. Okay. Mas kilala siya sa IG na, your Gally Bear. Yeah. Yeah. So, Sige, guys, sige, sige. my name is Gary Gonzaga. As mentioned by Bacon, syempre, follow me, your Gary Bear on IG. I also host MC, pero on top of it, wala lang empleyado talaga ako. Lahat tayo. Oo. Tsaka special ako. Sabi niya nga special. Special talaga ako. Hindi, wala. Joke lang. Makaka-cancel tayo dito. Oo, di na pala ito yung panahon natin. Oo, okay. Sige. So guys, before na-mention ko na may ano tayo special set, first time to set. So, nasaan ba tayo? Hindi na sa kwarto mo. Of Hindi na course. sa kwarto mo. Nagbago lang namin Tayo. Dati kasi dito, tapos bago angle sa kwarto ko. Pero today, nandito tayo sa Naughty Bros. Can you explain sa itong Naughty Bros? What is Naughty Bros? Okay, so Naughty Bro is a speakeasy bar. Actually, we came up with the idea dahil, di ba tayo, minsan, after natin mag-basket, saan ba pwedeng tumambay? Eh, parang, wala tayong mapuntahan yan. Out of place tayo sa lahat eh. So, we came up with the idea na something that can be a parang community vibe. Kumbaga. Pero as of the moment, medyo nag-grow na talaga siya. So nakakatuwa, hindi lang yung mga friends of friends yung nagpupunta, medyo nakikilala na siya. We're located here in Capitol Green Street, just outside of Ayala Heights, here in QC. Huwag kayong tataka kung may makikita kayong barbershop sa labas. Pumasok lang po kayo at makikita yung hidden door doon. At makikita nyo this very, ano bang, how do I describe this? Simple yet inviting vibe. Yes, invite, sleek, Yes. very sleek, classy. Classy. Ganda. Maganda yung pagkagawa. Tapos kung gusto mo ng quiet place to drink after a hard day, then kung gusto mo rin pagka weekends, ipa-close mo to, mag-video ka, we're also open. Sundays na ito, nag-video guys yung mga sila Gali, sila Mike, yung mga Naughty Bro boys, parang nagkakaroke ng Sunday. So pwede niyo yung gawin. Hindi ko alam kita niya, yung nakikita niyo yung parang side ba niyan, yung TV, dyan lumalabas yung... Pero don't be fooled by the Naughty Bro, ha? Open dito for the ladies. Huwag kayong matatakot. Sobrang okay yung vibe. Hindi lang siya for the naughty and for the nice rin siya. Like me. Yeah. Ikaw ba, are you nice? In between. In between. Okay. It depends. It depends. It depends. It depends. So, guys, Naughty Bro, sa, ano siya, medyo back part. So, you have to kind of go down. May stairs. You have to go up muna. Kasi medyo mataas to. Nasa hill tayo eh. Oo eh. Di ba? Tapos, when you see the patent paths and all those, so medyo meron siyang handaan pa ba? So look for the sign. Maraming signages na pointing into this direction. Kudos to you guys, may sign na dito. Oo. Nung una walang sign yan. So at least makikita nyo na how to, you will, easier to navigate. Yes. Yung when you go to Naughty Bros. And yes, pag meron kayong mga gusto nyo tahimik lang, pwede dito. Secret spot siya. Ngayon hindi na secret kasi sinabi na namin sa inyo. So now we're going to the main event. Meron tayong expert dito. Sinabi niya kanina, hopeless romantic siya. So bilang isang hopeless romantic. Ano ba the post-Valentine's ano ba to? Interview or discussion? Problema, everything is Valentine's para sa akin. Wait. Nasakta ko na. Naman yung guest natin. Hindi, pero kasi kilala ko si Bacon for the longest time now. Actually,
si Bacon, idol ko lang talaga siya dati. Kasi, di ba, for those of you who still don't know, si Bacon, nag-UA Junior, Senior, Sinadeneo. Ako kasi, pangarap ko yun kaso hindi na ako tumangkad. Kaya, so, yan, isa si Bacon sa mga nilulook up ko sa Grabe. basketball community. Ako, Sinadeneo na kabatch namin. Oo. Ganyan siya. Oo. Tapos naalala ko, nung pandemic din, actually doon kami medyo mas naging tight dahil nalala mo nag-TikTok live pa tayo ni Natonino. So, Oo. nag-live. Bigla nakita ko nag-live tong Tapos ang sila dami to. niyang fans, ang dami kong fans. Uy! Joke lang. Sige. So, going back dun tayo, since Hopeless Romantic si your Gally Bear, you're the one and only, your Gally Bear. Nakalimutan ko dahil sa rin pala to. Speaking of TikTok, di ko na mention sa intro ko eh. Kaya na Mr. Gulliver's Travel naman ang TikTok. Gulliver's Travel. Okay, yan. Sige. So, meron akong question sa'yo na siguro makaka-relate yung mga kabataan. Doon tayo mag-start. Okay, makaka-relate mga kabataan. Okay, sige. Kasi ikaw, flexible. Di ba? Oo. Yung mukha mo pwedeng pang 30 plus, pwedeng pang 20 plus. Nasa age na akong gano'n, no? Oo. I can date 10 years older than me. I can date... Ano plus ba? Ito seryoso to. I was telling my peers even before Okay. na pagdating mo sa after college, medyo ano na yan, free for all. Yung in a sense na siguro 2 years in, siguro 2 years in after mo start ka na mag-work talaga, whether it's corporate or whatever. Mostly corporate siguro. Parang age hindi na masyado napapansin. Do you agree with it na medyo free for all na? I completely agree. Marami akong kilala na ito hindi lang sa like this this generation. Siguro yung mga kabataan ko rin. Marami akong actually it also contributes sa I play Ultimate Frisbee. Ultimate Frisbee talagang ang halawak ng age range yan. So I've seen a lot of people dating 5 years, 5-year gap, 10-year gap, na it's been a norm. So parang sa akin nakita ko parang normal lang siya. Minsan matanda yung babae, bata yung lalaki, the other way around. Naalala ko kasi, ako, ito personal experience, I don't know if ganito ka rin or most of you. When you were in college, kunwari first year ka, or fourth year ka, sabi natin fourth year ka, parang hirap mong date na first year. Gina-judge ka. Di ba? Gina-judge ka. Gina-judge ka. Third year college, yung first year. Yeah. Alam ko may friend ako dati, first year college siya. Tapos yung niligawan niya, fourth year high school, parang na-judge ko siya ng sobra. Or parang, pero ako, technically, high one year eh. Pero nga kasi nga, one year. So now, ito yung sabi ko na after college, medyo na ako ng stigma na dapat ka-age mo or a year or two lang eh. Actually, tama ka dyan. Kumbaga, before kasi may delineation kung ano talaga yung, kung college ka, high school, parang tabu eh. No? Doon ka lang. Bakit siya nakakapon ka? Kahit tayo rin naman, high school tayo, may malalaman tayo, ay, dinedate ito college. Parang, diba? Nakakapon ka. Ngayon, hindi na. Meron akong classmate nun sa college, film class kay Father Nick. May recipes Father Nick, favorite prof ko yan, sa mga favorite ko. Binibigyan ako ng MTRCB card. So, libre yung movie ko dati. Pero nag-ano naman ako, nag-grade ako. So anyway, yung classmate ko sa class ni Father Nick. Girl to, yung boyfriend niya was 31 years old. Siguro mga nasa 21 tayo. 20. Okay. Pati ako na-shock at that time. Kasi syempre, we were younger. Usually, ano tayo, parang, tanda naman niya, di ba? Tanda. Pero yung girl, umiiyak parati. Kasi yung boyfriend niya was a businessman who travels a lot. So medyo, parang ngayon, pag may travels tayo because of work, normal na eh. Di ba? Weekend off may meeting or a day off, minsan nga, balikan na lang yan eh, di ba? Pero parang medyo normal. At that time, tayo hindi natin ma-imagine na siya. So lalo na siya una, nag-judge siya ng konti dahil tanda rin ng boyfriend mo, tapos iyak na iyak dahil ano. Alam mo, Bax, mahirap mang i-admit. Nakakatawa.
shout out to my cousin Mike pala. Naging usapan din namin to. Kasi meron kaming similar case na ganyan. When we were in Davao before, meron kaming kaibigan na, well, friend of our friends na bata siya, ang boyfriend niya was mga 32. Businessman din. Okay. Tapos yun, parang isip namin, ano kaya yung nasa isip ko? Tapos yan, since na-mention mo, di ba, since businessman, travel and travel, alam mo, hindi naman naging biktima. But somehow, I can relate to that. Kasi at our age now, parang we know what we want. Okay. And we do what we want. And I guess, kung looking at it on the younger people's perspective, ayun yung tingin nila na wala nang time itong tao na to para sa akin. Parang mas masaya ba siya sa ginagawa niya rather than me. At tayo naman, tapos na tayo sa era na, alam mo yung parang hindi siya nagre-reply yung ginagawa. Ano? Bahala ka dyan. Di ba? Bahala ka dyan. Bahala ka dyan. Medyo habol natin yung peace of mind. Yes, oo. Yung peace of mind yung habol natin at our age eh. I guess that's why yan lang na pag-uusapan. Bakit ba ang hirap mag-date nowadays? Kasi nga, una sa lahat, nagkakaubusan na. Nagkakaubusan na yung batch natin. Yung batch natin. Oo, Marami na kinakasal. marami na kinakasal, dami in a relationship. So, anong nangyayari? Yun nga, sabi mo, since sa tanong mo kanina, ano ba yung plus minus mo, di ba? So, anong nangyayari? Ang nagiging available na lang would be the younger generations to us. Kaso, ayun nga, in terms of the mentality, minsan kasi hindi pa emotionally mature yung mga bata to handle stuff, especially the Gen Zs. Sorry, di naman ako nag-generalize, but kahit sa work, di ba? Parang may makitang ano yan, please mag-switch. Ganun. So ano plus minus mo? Ano plus minus mo? Basta ako yung kaya ng umunawa. Walang age. Actually, wala nang age ngayon. Kahit nga sa atin kahit nasa 30s na tayo, ang sabi nga nila. Dati, di ba, sabi, 30s the new 20s. Ngayon, parang sabi ni J-Lo, di ba? Men are useless until they reach the age of 33 and up. Oh, di ba? Sabi nga rin Parang sanggol pa lang tayo. Oo, sabi rin, di ba? Sabi ni Derek, di ba? 40 years old ang maturity ng isang lalaki. Wala pa tayo. Wala pa. Pero papunta. Wala pa. So, yun yung ano. So, sige, nabanggit natin yan, yung mga ganyan. Paano si Gary Gonzaga manligaw? Nung college, simulan natin. Alam mo, Bax, medyo malalim na usapan yan. Baka hindi enough yung time mo dito. Kasi, Gist lang, gist. Gist? Or one example nung... Hindi ako nanliligaw kasi yung college. Hindi natin yung sagot. Dahil takot ako sa babae. Baka dahil ko yung nililigawan. Hindi naman. Hindi. Well, psychology. Sabi ko sa'yo, huwag natin pag-usapan. Hindi, pero basically, high school ako, masama experiences ko sa mga babae. So, ngayon nga, alam ko na pala yung term kung ano nangyari sa akin. Nag-host ako. Nasulot ako ng best friend ko. Best friend mo? Best friend ko, nasulutan ako. Magkaibigan pa rin kayo ngayon? Ngayon, kaibigan kami. Actually, at that time, ang sinasabi ko, hindi niya kasalanan. Kasalanan ng babae. Kasalanan ko. But anyway, ayun, masama yung experiences ko nung high school na it came to a point na talagang bagsak self-esteem ko, bagsak yung ego ko. So, yung college, nag-focus ako sa sports. So, Ultimate Frisbee, I found a home in Ultimate Frisbee. And during that time, sa high school hanggang college, ang sinasabi ko, sige, magiging funny guy na lang ako para at least hindi na ako, kung may babae man, hindi ako saseryosohin, para iwas. Kumbaga, naging wall ko yun. Okay. So yun, that's why kung tanong sa college, hindi ako marunong mangliga ng college. Pero ito yung realization ko na because of that wall, because of that behavior or character na dinevelop ko sa sarili ko na being the guy for everyone, friendly, naging strength ko pala siya.
Interesting. Oo, so naging strength ko pala siya. Sabi ko kasi, naiinis ko dati, ay, hindi ako gwapo. Sorry, may bad word. Ah, repeat. So, niis ko sa sarili ko dati, gali, wala. Hindi ka gwapo, magpakakwali ka lang, magpakaali ka lang. Eh, yung pala, naging strength ko siya. So, ayun, nung college, wala naman ako niligawan, may mga na-date ako. Pero, ano for me, hindi siya okay. Kasi nga, at that time, may battle pa ako nilalaban sa iyo. Kasi, Max, imagine from hopeless romantic. Ako yung tipo sa high school, umiiyak sa classroom. Kung magta-time travel na, papatungo ko sarili ko eh. May mga yahan dahil ginost ka, Oo, mga ganun. Tapos talagang papakita, alam mo yung talagang pathetic. Sorry. gusto mo ba Ganun, mention ganun yung yung word. Huwag na, pathetic. Hindi Pero, na natin ma-mention, ghost na siya. pathetic talaga. So pathetic. So, nung college, parang, di ba, takot ako sa babae. Alam mo yung experience sa dato, maglalakad ka sa corridor, biglang may, hi! Tapos parang, nung time yun, may nakakausap ko, ba, are you, no, I just wanted to say hi. Alam mo yung parang bagong experience sa akin yun, parang lalakad ako, pinikilig ako na, hari ba talaga to? Yung mga ganun. Ito siguro. Siguro, medyo may ganyan din dahil high school tayo. Oo. Walang babae. Ayun din, walang babae. Kasi ano tayo, all boys. Oo, all boys. Pagdating mo sa college, sobrang daming babae. Kasi Ayun. parang, Oo. maybe how you interact yung to see someone everyday, classmate mo siya, katabi mo. Hindi ka gaya nung siguro nung high school, baka may nililigawan ka kasi. You have to wait until weekend siguro. Minsan Oo. weekdays. Oo. So once a week Pahirap lang, ang mag-schedule. iba. Tapos, hindi pa masyado uso text nung high school. Papastart pa lang yung cellphone nung high school natin. College na talaga nagkaroon yung cellphone. So parang iba yung biglang everyday. May Oo. makita kang girl, di ba? May Iba rin. ganda nito eh. Tapos, ba't ako kinakausap ito? Dati, technically, kakausap ka lang dahil type mo eh. Oo. Ngayon, Kahit nga sa mga soiree dati, hindi ako Yes. makakausap ng mga girls sa soiree. Napagkamalan nga akong bading dati nung high school. talaga. Talaga dahil ano, dahil... Kaya ako naging close sa mga girls. Akala nila, tinpans ako. True story. You can ask the people around me. Sige. Oo. Yung ako high school, hindi ako nahirapan. Kasi wala akong niligawan. Kala ko yung... Kasi good player mo eh. Ito. Oh. True story to. Real talk to. Nag-start lang talaga akong parang kumausap ng text ng ano, after kong ng championship namin ng fourth year. Hindi ako nag-prom. Kasi in my mind, kailangan mag-basketball. So, pumunta ako ng ball pero hindi ako nag-prom. Siguro meron ako nakausap ng neighbor pero parang hindi siya yung ligaw-ligaw. Friends talaga. Sige, medyo may kilikot. Pero sobrang focused ako nung high school. Hindi ako nag-prom. Kasi sabi ko sa mga klase ko noon sa kabatch, I think some of them know the story na. Sabi ko, punta kami province eh. Pero sa totoo lang, nag-basketball ako that night. Hindi ko ma-miss yung basketball. So, All is life na all is talaga. life. Pero after nung yun, nag-start yung mga interaction. Interaction pa, no? Sorry. Yeah. Tapos yung unang naka-text ko nun, uso na nung fourth year tayo, nung patapos na, uso na yung only text. Doon pa lang nag-start yung only Good text. night, don't let the bed bounce Bye. night. Bye-bye. Goodbye. Solid na yan night. Di ba? Tsaka yung mga pick-up lines. Italy. No. I think, I think all, nakalimutan ko na Italy. Anyway. Pero ayun yung start yung mga only text. Yung una kong tinext na girl at that time, taga-Rusil ata yun eh. No naming of names. No naming. Maybe yung school lang, the joke lang. So, ka-text, kasi nagkaroon na soiree. Pero ano itong bilis na span na to? Ka-text, tapos alam mo yung sa ilalim tayo ng desk natin sa high school. Kasi di ba? Sa ilalim, parang hindi makita ng ano. From di ako nagagano, kilig, may kilig vibes bigla eh. May vibes. At saka patapos na ito ng high school. Apparently, may boyfriend. Tatlong beses ko tinanong. May boyfriend pala. Taga-Ateneo rin. At Ateneo College. So hindi ko alam. 4 years na tayo.
4th year high school, Tapos hopeless nung, romantic, ha? tapos nung inano ko, tinanong, yung may nagsumbong sa akin na school na bachelor. Sabi niya, bakit? Kung mo na may boyfriend yan, hindi mo ka maniwala. Siyempre, ikaw medyo, parang sabi niya, wala na, break na lang. Tapos apparently, best friend noon, once pumunta ng Christmas party, or Christmas party na pa-end na kasi ito ng ano eh. Sabi, ba't di mo na sabi, may boyfriend raw eh, parang ganyan ka, ano. Sabi, may break ka naman raw. Pero, di ba, wala na eh, tapos na eh. Tapos, yung boyfriend niya, pinuntahan ako sa Borneo, sa katawan. Mas maliit sa akin, malaki katawan. Sinisindak ka? Sininda ako. Sabi ko, sino ka? Sininda ako. Sa Moro sa Moro. Oo. Sabi ko, parang medyo kukwelyuhan ako. Parang, uy, parang Pero gano'n. mali. Maliit sa akin, parang mga dito ko lang. Oo. Huwag mo nga ba't mo tinetext-text yan? Sabi ko, sino ka? Parang gano'n. Oo. Kasi nga, doon ko rin na-confirm na may boyfriend. Pero hindi ko na siya nakakausap at that time. Kasi sabi nga, meron nga, huwag ka maniwala. So, eventually, yung unang talagang sinubukan ko seryoso na high school. College is a different story. Lover boy sige. tayo ng college eh. Lover boy ng college. Ayun yung mas romantic na Mahina. Oo. era natin. Makakalinis ko nung umpisa College. Alam mo yung mga teammates ko, ng mga friends ko. College is a different story. Baliktad tayo. College naman for me, ultimate frisbee lang talaga yung natupag. Siyempre, basketball ako. Ikaw basketball. Minsan namin ko baka hindi rin ako succeed sa panliligaw dahil sa basketball. Eh. Pero you choose your battles. Yeah. We don't regret anything naman na nung college ano ako, parang talagang pag may, ako until now naman, well, wala akong dinidate now, pero until now, parang when I try to date someone, I close all the doors. Ito seryoso to. When I medyo nakapag-dates na kami, talabas na lumabas, I close all the doors, the windows, the vent, lahat yan, bro, out of, wala na. Again, we're speaking the same language. Alam mo, lagi akong pinabasag na bakit hanggang ngayon wala akong girlfriend, bakit ngayon, ganyan. Kasi nga, when I date to men, same, right? Oo, na-check ko lang kasi talaga na, sige, may tatry kang i-date, pero hindi naman same yung, ano nyo eh, hindi same yung, ano ba, that your goal, or hindi kayo same ng wavelength. So, ayun yung mahirap. Kaya yun, kaya I agree with you, mahirap yung ganyan. And I feel you na pagka nag-date, once na, once na meron kang ka-text at napapangiti ka na, di ba? All of a sudden, boom, nag-close Close na na. mo. Oo, Yan, totoo yan. Oo, ganun. Hindi natin, hindi ko kaya yung sobrang rami. Nawawala yung focus ko parang, I know people who date Ako multiple hindi ko people. kaya marami kasi can't afford ako. Buti na lang, hindi ako naging politician. Uy, yun, joke lang. Kala ko can afford din sa katibunan natin. Lumalabas yung mga age natin. Hindi natin yung mga bata yun. Pero yung ganun ng college. One thing siguro ng college, since wala kang technical tinahiligawan ng college. Meron akong college story ng college. Para sa mga viewers natin sa college. Kasi na-bring up sa akin nung the other day. So nakakwento ko nung isang kaibigan. Meron one time, Spanish class. Alam mo Spanish class, may test na sa dulo. Tapos may mga orals kayo. So yung type ko nung college, kunwari yung class ko 9 to 10, siya 10 to 11. Pero same prof. Di ba uso sa college yun? Same prof. Di ba? So nung pa-orals na sa Spanish, sabi nung prof, bawal kayo kumuha ng kakilala niya sa class. Ginawa niya, yung partner mo, randomly dun sa next class. Nandun yung crush ko, yung nililigawan ko, yung type ko. Nag-make a move. Ang nakakatawa, sabi, naglagay ng medyo nakilala ko na naman siya. Medyo feel ko alam naman niya na at that time. Naglagay ng ng sign-up sheet. Ganun mo sa dati, pupunta ka sa labas ng department, yan, tapos ginawa ko pinauna ko, late na ako na gano'n. Pagdating ko ng mga lunchtime, sign up si Crush. Sign up si yung time ko.
Sinulat ako sa kanya. Kasi, maswerte, bawal ka nung kakilala mo, pero sa kabila, nandun yung ano, Oo. magaling mag-Spanish yung ano, yung Spanish blood, ganyan. Sakto to. Pagka, sabi ko, text, when sir, oras sir, ano ko naman, kung anong oras siya, sasabihin niya, yeah, kunwari, time was 10:30. Ay, Kumbaga, 10:30. ano na, inception planting na Oo. siya. Sabi, ay, same, me also. Gusto mo, group study na lang tayo. At nauso yung sunset nila at that time. Only text, only Only call. goal. So, nagpa-practice this Spanish siya, no? Coffee shop, tapos pagkabalik, help me with, practice tayo. Kasi, yung oras at that time was, meron kayong, papabunin kayo 4 topics at time. You're in the library, restaurant, um, parang at the beach, tsaka meron pa isa, parang a game or sports gym. So, kaya mag-conversation. Oo, kasi part So, yun kailangan tayo ng, mag-practice. part yun ng finance eh. Yes. Kailangan tayo mag-practice. Donde está? Yo soy Bacon, Austria. Oo. Di ba? Mga ganun. So, Me llamo es Bacon. No, di ba? pero more than sa dahil sinumabalik, natuwa ko dahil ang galing. Nadala ako. Sinasabi ko lang, ito, Yes, ay, eskerda, kanto, ito, ganun. So, wala na eh. Alam mo natin, parang hindi tayo conversational. Oo, totoo. So, pagkatapos nun, so medyo nalaman pala ng prof ko. Alam niya na, end of the sen. Sistema mo na. End of the sen. Natulungan ng prof ko na hindi alam. Kasi, hindi masyado, fiesta. Spanish. Di ba may fiesta? May fiesta. Magluluto pa kayo dyan eh. Last part na ng sen. So, syempre kang first class, class. Pa-birthday siya. Nagdala ako maliit na cake tsaka parang small gift. Nakita ng prof. Kasi pumasok ako sa klase, bridging eh. Oo. Sabi ng prof, natulungan pa ako. Mr. Austria, if you can sing happy birthday in Spanish, I give you 10 points. Tatawag ko rin, happy birthday. Napakanta ako eh. Tapos, you can stay and sit with me, Miss Ganyan. Po, stay ka sa fiesta. Galing doon. So, ayun yung natin. Galing doon. So, nung college, medyo ganun yung mga style natin. Medyo mababaw. Hindi pa yung gifts, hindi pa masyado small cake. Tapos, alam ko na yung binigay ko. Favorite drink niya. Parang chocolate lang. Okay nga na, kasi parang medyo wala ka pang pera. Alam mo yan, parang small things would make a difference. Small things talaga. Make a difference. Pero ngayon, ibang-iba na. Ay, alam mo yan, doon ibabato to sa'yo dahil paano ka ngayon or yung last or something na siguro nung a couple of years, syempre pandemic, diba? Oo. Pero let's say right before pandemic or after pandemic, ano yung style mo na? Or ano yung mga ginawa mo na feel mo masasabi mo wala na ito sa mga dati no high school, maybe college, hindi ko kasi alam box kung paano sasagutin niya in terms of style. I think ang major change sa akin is after pandemic talaga self-love na parang ang hirap paano ko ba i-explain? Kasi karamihan ngayon, ang gusto, experiential. Gusto, kain sa fancy restaurant. Unang date nyo, sa'yo, saan ko kakain. Dapat kung ano yung in na kainan. Diba? Yung sikat sa TikTok, masarap na ganyan. Ako, I'm a very simple person na kung pwede nga, first date namin, lulutuan ko lang ng dinner. Okay lang. Pero may downside dyan. Kasi, syempre, wala naman akong tiwala sa'yo. Sino ka ba para pumunta sa condo? Pero bro, yung age natin, maraming ganyan. Yung sobrang sa date na lulutuan mo lang sa condo, sa bahay lang. Nasaan na yung mga yan? Magpakita ka kayo sa akin. Hindi, even Valentine, siguro dahil takot sa traffic or whatever. Dahil mo nakita ng mga kaibigan na stay at home, luto. Siguro dahil may work rin, parang traffic, iwas. Siguro dito lang some other time, pero yung Valentine's Day itself,
Parang iba, Friday the Valentine's Day Valentine's eh. Day, di ba? Hindi, nagkaroon din ng, I guess, nagkaroon din ng paradigm shift box na, especially nung pandemic, di ba, kaka-break ko lang from a long-term relationship. So I tried dating, kaso ang problema ngayon, yung online dating kasi up to now meron. And hindi na siya yung parang dati na hook up. It's a hook up culture. Ngayon ginagamit ko yung online dating to really take your chance. Ang problema lang kasi ngayon, sa sobrang daming options, ang bilis mag-swipe niyan. May makakausap ka 1 day, 2 days. Pag hindi mo yan mayaya lumabas, may masaswipe na yan. And kung mas mabilis yung lalaki na, oh, let's go out uh, for dinner or drinks, wala na, iwan ka na. Kaya minsan, may makakausap ka, oh yan, saya-saya, biglang boom, all of a sudden, wala, wala ka agad. Siyempre, may nakausap. Kasi nga, it's a fast-paced dating world. Ang problema sa akin, tagal ko mag-warm up na siguro minimum 2 weeks na dapat nakakausap kita before kita yayain naman. So, yun yung mahirap. Ako naman, yung take ko dyan sa dating app. My friends always tell me na, try mo Bumble, try mo ganyan. CMB, Ako, Tinder, Combo, ano yung mga link? Coffee Meets Bagel. First time ko narinig yan, ha? Oh, yan. Sabi, well, yung time na dinownload ko yan, okay, mga talagang professional, looking for a serious relationship. Pero ngayon kasi, you have to be careful. Ang dami na kasi talagang mga, ano rin, mga catfisher, o sugar daddy ang hanap. So, but CMB is a good platform. So, ako, after the breakup ko 3 years, 4 years ago, tagal na rin eh. Hindi ako nag-download kahit isa. Kasi ano ako eh, parang syempre muna trying to get over this recently. Number one, parang wala akong time. Number two, sobrang tamad ko mag-small talk. Parang ayoko mo sa, ano ba favorite mo? Kasi minsan ganun mag-start eh. Ganun. Parang ako, ayoko na ng ganito. So parang gusto ko yung peace of mind na ayoko na ma-stress isipin yung ano yung ano. So hindi talaga ako nag-download. So kung meron kayo nakikita na bakit ako siya, catfish yun. Ha? Seryoso to. My friends know this. They know me well. Talagang, sabi nga nila, kami na moderate. Sabi ko, kami moderate. Sila na rin magmamatch para saan. Pero sabi ko, di ko kaya. May morning question pala tayo. From, message sa akin to si ating good friend. Okay, sige. Naughty Bro partner natin na si Mike. Kasi nila, nandito tayo. Okay. Sige. Pero kasi may fans dito nanonood sa labas. So, medyo, may how easy or how hard was it to date as an Ateneo 80 Juniors basketball player? Parang ano naman. Ikaw makakasagot dito. Oo nga eh. Parang direct. Maya-maya marami direct ka lang. Kasakit na to eh. Okay. Ano naman, feel ko, wala ko na feel na extra special. Kasi nga, sinabi ko baka isa lang yung gusto ko the whole college. Technically, isa lang. Totoo eh, no? Isa lang yung talagang nilagawan ko for years. It wasn't hard if you know na your intentions are pure. Siguro sometimes meron lang stigma or na ay player yan, di ba? Parang siguro meron talaga, pero not all. Parang walang absolute sa buhay. Pero alam na lang yung mga tao. Alam nilang ano tayo. Hopeless romantic since day one. So, ayun yung nothing special. I wouldn't say it's easy. I wouldn't say it's hard. I felt normal naman nung college na yung in that sense. In that sense. Ako yung take it. I've had my shares na ganyan bats na na-judge din ako nung college kasi because of Ultimate Frisbee. So, nagkaroon ako ng close friend who's nung time na yan, famous. Tapos, pareha labas namin. So, actually, nagkaroon ako ng parang, ano yung sasabi nyo doon na sampal ng katotohanan. So, nakatambay kami one time sa Dogo. Sa mga kapagkana, sinabi sa akin, oh, Gary, ano nga eh,
feel ng mga tao, ano ka, you sleep around. Kasi nga, you're always out there. Eh, parang ako, just ko, nasa lahat, hindi ako ganun. I'm just out there because kilala mo ko, sobrang, I'm a happy person na kahit saan mo ako ilagay, Kaya mo. mag-i-enjoy yung mga tao. So yun, after noon, alam mo, talaga nag-dilo ako. Talagang, hindi. Hindi pwede na ganito yung image ko. Yun. Ganun yung, Ganun. hmm. Masijudge at masijudge ka rin. Masijudge. Pero, right now, doon tayo sa stage na sarili mo na mahala ka sa buhay mo. Actually, Diba? Mahala ka sa buhay mo. Ano totoo. ba isip mo? Oo, Ito totoo. yung gusto mong gawin. Ito yung Yeah. gusto mong Kasi at the end of the puntahan. day, what's important is if you're secure with your well-being, with your ego, wala na. Yan nga yung nakakatakot ng tinatawag nila na self-love na if you have too much of it, na mahihirapan na for someone else to convince you that you need them to be a part of your life for you to be complete. Kasi right now, parang I feel na masaya ako kumpleto ako So, uh, what can you offer to the table na masasabi mo sa akin na worth it ba to sacrifice the peace of mind na ano ba, sasakit ba ulo ko sa'yo or hindi? So, I guess nandun tayo sa point na gano'n. And I guess that's how I see you also na you'd rather prioritize the peace of mind than having someone kahit sino ba pinapos mo na supermodel. Huwag na natin yung pakailalan. Basta, Hindi. Kunwari, wala mo lang supermodel. Hollywood crush. Hollywood crush, marami. Wala kanina wala. Tapos bigla wala. Okay. Diba? Okay ba yun? Okay ba yun? Hindi, pero kasi yung sabi. Diba? Kahit sobrang chicks ka, pero alam mo yung gigising ka na pagod ka or parang may mali ka lang, may hindi ka na magawa. Sira na kagad ang araw mo. Diba? Is it worth it? Yun yung lagi natin tanong. Siguro, ganda nitong pa-segue pa-end nito Oo. Ano ba first drink dito? Alam mo may bago kayong beer di ba? Nagpo-promote kayo ng bagong beer Parang kailangan natin ito after itong podcast. Alam mo bago ng beer? May Pilsner at saka ano pa, meron tayong Trigo. Basta try nyo lang. Pagpunta nyo dito sa Naughty Bro. Bondox. Bondox. Basta pumunta kayo dito sa Naughty Bro. Just feel the vibe. Enjoy some good drinks. We have cocktails, beers. Even sa mga non-drinkers, meron tayong mocktails. We have pika-pika. But the whole vibe itself, sabi nga ni Bakon, sleep, chill. So that's what you get with Naughty Bro Beach. So ito, parting words, mini-mention natin kanina na hindi namin igali na right now gusto namin yung peace, yung medyo hindi na istorbo yung mental state mo na ma-hassle ka na nakaupo ka lang. That's why number one talaga, Bax. Pagka yun yung tatong sa akin ng mga tao. Ano bang hanap mo? Lagi sasabi, emotional maturity. Ganda. Someone who can handle pressure, someone who can handle anger, someone who can handle frustration really well. Kasi it's part of life. It's part of life. May darating na adversity, may darating na problema. Yes. Obstacles. Yes. Misunderstanding at one point. Yes. Those people would understand. But how you react to it is what's important. Yes. It's always how you get back up. Sa sports yan. Sa sports yan. Atleta pa rin tayo. Atleta at the end of the day. Diba? So, kung naghahanap kayo ng peace of mind, kung naghahanap kayo ng steady na something, go to Naughty Bros. Kasi sobrang chill sobrang chill dito. Para pag pumasok ka, pag pumunta sa Lagusan nung after ng barbershop, parang peace of mind ka na. And that's it. Thank you, brother. That's it. Thank you for guesting me again. Gali Gonzaga. Or Gali Bear or IG. Gali Bear's Travel on TikTok. O magsasayaw-sayaw na ulit ako para yung nagpatak mo sa election. Yan ang may pagsasayaw mo. Hindi, iba yung ano ko
Kasi full name ko, di ba, Angelo Galileo Gonzaga. Pag kinuha mo yung first syllabus ng mga pangalan ko, ang gago. Ang gago para sa Senado. Magnanakaw ng halik, ng tingin at ng puso. Madaling lapitan, mahirap hanapin. 2028 po yan. Your Gulliver. Peace out, everyone. Peace out.